tanong ko kay Ace Barbers at sa lahat ng congressman, kasi nga, isa rin yan sa sinasabi sa atin na tayo daw ay mga pogo vloggers. At ang masakit pa nun, itinanggi nito ni Ace Barbers, o tugma, pogo vloggers, Ace Barbers, Pigo, Congress. Ay, sorry. Easy. Easy. Hindi, ang tanong doon, ano ang pinagkaiba sa Pogo at sa Pigo? Ang pinagkaiba sa Pogo at sa Pigo, ang Pogo, China. Ang Pigo, Philippines. Ang Pogo ay ibang bansa. Ang Pigo ay Pilipinas. Na hindi, ang pinagtataka ko pa, si Minay lamang po ang nagbabalita niyan. Or dito niya lang yan napapanood yung about sa Pigo. Kasi ito nga po daw ay yung Pogo ay pinalitan na po. Tinanggal na po ang lahat ng Pogo sa Pilipinas. Pero pinalitan ng Pigo. So walang pinagkaiba. Sugal pa rin, yun nga lang, sa Pilipinas. Ito malupit. May katanungan dito si Jeb Rivera. Ano yan? Boss J, sabi niya. Pakitanong, lapit lang natin, medyo malabo mata ko eh. Pakitanong lang kay Ace Barbers. Ito, komento ito ng netizen. Screenshot natin, baka kasuhan tayo. Sabihin, ako nagsabi. O at least may katibayan tayo na netizen, no? Tanong lang naman yan. Tanong lang naman. Totoo bang drug lord ka sa Surigao del Norte? Aba! At may utang ang asawa mo na 29 million na luxury bags. Tanong lang po, sabi ni Jeb Rivera. Pwede mo naman sagutin. Pwede mo sagutin. Pwede mo naman hindi sagutin. So, kasi public servant 29 million? Public servant. Ang isang public servant, kapag may mga katanungan yung mga netizen, pwede mong sagutin at pwede mo rin hindi sagutin. So, hindi naman yung pagbibintang. Yes. No? Lilinawin natin, hindi pagbibintang yun lamang ay katanungan. So, ito din tanong ko. Anong pinagkaiba sa Pogo at sa Pigo? Yan ang tanong ko kay Ace Barbers at sa lahat ng congressman. Kasi nga, isa rin yan sa sinasabi sa atin na tayo daw ay mga Pogo vloggers. At ang masakit pa nun, itinanggi nito ni Ace Barbers, o tugma, Pogo vloggers, Ace Barbers, Pigo, Congress. Ay, sorry. Easy. Hindi, ang tanong doon, ano ang pinagkaiba sa Pogo at sa Pigo? Ang pinagkaiba sa Pogo at sa Pigo, ang Pogo, China. Ang Pigo, Philippines. Ang Pogo ay ibang bansa. Ang Pigo ay Pilipinas. Na hindi, ang pinagtataka ko pa, si Minay lamang po ang nagbabalita niyan. Or dito niya lang yan napapanood yung about sa Pigo. Kasi ito nga po daw ay yung Pogo ay pinalitan na po. Tinanggal na po ang lahat ng Pogo sa Pilipinas. Pero pinalitan ng Pigo. So walang pinagkaiba. Sugal pa rin, yun nga lang, sa Pilipinas. So ganun pa rin. Walang pinagkaiba. Magwawaldas ka pa rin ng pera. Magsusugal ka pa rin. So walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang, yung pinalitan ng Pigo. Kasi ito pa yung Ace Barbers, yan nga, yung sinasabi niya na wala daw siyang pinangalanan ng mga vlogger, dapat dyan mag-usap kayo ng mainstream media. Yung ibang mga mainstream media na na-inere yung mga pangalan dyan. Ng ilang vloggers yun? 44, kung hindi ako nagkakamali. Actually, ang Duterte vloggers doon is 37. 37 na na-inere nila yung mga pangalan. So kung hindi ka ba namang, ang hirap magsalita ng ito, pero kung hindi ka ba naman letter T, isang malaki na letter T, habang sinasabi mo, habang ini-interview mo sa iba't ibang mainstream media network, ini-airy yung mga pangalan doon ng mga vlogger. So anong, anak ng teteng, naturingan na congressman ka, pero ang boplax mo naman, Congressman Barbers, huwag mo naman kaming gawin tanga ka. Ayun na, nasabi ko na. Sinasabi ko sa iyo wag naman sana kung ganon. Naka-airy yung pangalan ng mga vloggers doon. Tapos sasabihin mo, wala kang pinanganak. Ginagawa mo naman kaming pinanganak kahapon. Hindi naman kami katulad ng mga botante na iba na nauuto nyo sa ayu-ayuda nyo. Iibahin nyo kami, hindi kami madadala sa ganon. Dapat, eto pa. Ito ay isang matinding katotohanan na itong si Ace Barbers ay hindi mapagkakatiwalaan dahil wala siyang isang salita. Yo? Master, Pocholi. Bago tayo pumunta doon sa
kumakalat na propaganda ngayon ng Team Marcos. Gusto ko lang tanungin kayo, kayo ba ay sang-ayon na tinanggal nga ang Pogo pero pinalitan ng Pigo? Kailangan sumigaw tayong mga taong bayan para mabasa nila. Tingnan natin kung makikinig sila na agree ba kayo dyan sa Pigo na yan. So lagay nyo lang dyan sa comment section. Yes or no. Agree? Yes, agree ako sa Pigo. No, ayoko ng Pigo. Yan lang po. Pero ako pasingit ng bahagya lang. Brother. I-explain ko yung Pogo nung panahon. Kasi may mga ganyan Panahon ni PRRD at panahon ni Marcos. Nung panahon ni PRRD, may Pogo. Pero regulated. Pero may lisensya po yun. So, hindi po yun illegal. Nung panahon ni Marcos, ang Pogo, illegal na. Kasi nga, walang tinatawag dito na walang kumuha ng lisensya or walang umano ng permit. So ngayon, okay na sana na matanggal ang Pogo. Kahit naman tayo against kami dyan, Manatero, sa Pogo. Wala naman susugal sa atin. Ang kinakagulat lang namin, tinanggal nga yung Pogo at pinagsigawan pa to sa SONA, pinalitan din naman ng isa pang sugal. Pilipinas version, Pigo. So anong ibig sabihin nun? Ayaw mo ng Pogo? Dahil ayaw mo ng sugal? Tapos ngayon gusto mo ng Pigo? Ano yung Pigo? Sugal din yun. So walang pinagkaiba. Master. So ito, yung Pigo, mga kababayan, ay talagang apektado dito ang mga Pilipino. Dahil sa pagsusugal po, dyan talaga nasasadlak sa kahirapan, utang ang mga Pilipino. Dahil dito sa Pilipinas, alam natin, may mga sabong and all that. Maraming At marami na tayong katunayan na marami talagang nababangkarote dyan. Minsan nga, sinasangla yung papel ng sasakyan, yung ng bahay, titulo ng bahay, naghihirap. Pero ang sabi ni Claire Castro, ang Pigo, marami daw na ipapasok na pera sa bansa natin. Pero wala siyang ibinigay na ebidensya or proof kung mas malaki talaga ang pinapasok niyang pera kumpara doon sa Pogo, no? Pero sa akin naman, ang sinasabi nila, ginagawa nila yung mga bagay-bagay na yan para mabawasan ang paghihirap ng mga Pilipino, matulungan ng mga Pilipino. Paano natin matutulungan ng mga Pilipino? Kung doon sa Pogo, marami nagtatrabaho ng mga Pilipino sa mga Pogo na yan, sa mga Pogo Hub. Marami po empleyado ng mga Pilipino. Nung tinanggal yun, syempre, yung mga nagtatrabaho doon, wala ng trabaho. Kaya nga, noong January po, medyo tumaas po yung percentage ng mga walang trabaho sa Pilipinas. Dahil siguro, epekto na rin yan ang pagkawala ng Pogo. So, hindi natin, hindi na-justify na wag alisin yung Pogo, maganda yung Pogo. Wala pong ganon. Kaya lang, nakakainis lang po at nakakaloko lang po itong mga propaganda. Pero, kahit na ano pang mga propaganda ang ipakalat ng Administrasyong Marcos Jr., ay hindi nito matatakasan ang katotohanan na marami sa mga Pilipino ang naghihirap sa panahon ngayon. Alam mo, nagsalita na po yung taong bayan, no? Ayaw nila ng Pigo. Kasi ang datingan sa akin itong Pigo na ito, parang pinatay mo lang yung competition. Pero nilipat mo, sabi nga si Chis Escudero ata nagbanggit nito. Yes. Lumalabas na parang rebranding lang tong Pigo na to, pero same lang Niyari lang ang kalaban. Partner. May panaginip ata si Jay. May panaginip po, Jay. Ay, oo. Kanina, habang papunta ako dito, habang nagmumotor ako. Nagmumotor na naginip ka? Nakatulog ako. Automatic yung motor ko first class yan Di na naginip ako. Eto nga kasi, about dito sa Pogo na to. Kasi syempre, ikaw ba naman, iniisip mo, paano kami naging Pogo vlogger? Hindi naman kami nagpo-promote ng sugal at hate namin ang sugal. So, kakaisip ko sa Pogo na nag-iinip ako. Naku. Yung Pogo pala, binobuo ng dalawang grupo yan. Yan. Oo. Dalawang grupo yung binobuo ng Pogo na yan. Anong grupo yan? A tsaka B. Yung A, sumanib daw. Panaginip to panaginip to. Sumanib sa pabor sa Pogo. At ito ay yung administrasyong Marcos daw. Panaginip to
yung isang grupo, Letter B. lahat ng kagamitan daw nun, tinanggal, ayun, pinahuli. Ayun, hinuli. Hinuli lahat. Siyempre, pag hinuli, kumpiskado lahat ng mga Oo, gamit lahat nun. yun, ubusin yun. Pati yung may mga kakasuhan dun. Tapos, yung mga pinaburan at kakampi nila, parang yun ang tinira. Pati yung kagamitan nun, hindi pinakailaman. Ayan daw yun ngayon, yung Pigo. Yung gamit sa Pigo. Yung gamit sa Pigo, sa mga machine, parang parang isang kumpanya na nakipag-ano ka, yung tawag dito, connivance. Hindi, yung ano bang tawag dyan? Nakipag-bolt in. Share. Parang gano'n. Parang may share ka dun sa kumpanya na yun. So ganun nasa panaginip ko na kaya yung kagamitan ng Pigo ay yan din yung kagamitan sa Pogo. Yun nga lang, Pilipinas version na. At malaki siyempre ang pakinabang ng administrasyon dyan. Parang yung panaginip mo parang totoo. Hindi ko masasabi kasi pero panaginip ko lang yun. Oo. Kaya mahirap Mahirap talo. Pero malay mo, di ba? Nakwento ko lang naman. Kung si Jay, gising, nanaginip. Pero tulog kasi nananaginip Oo, kasi wala naman nananaginip ng gising. Kalokohan yun. Yung addict, tulog, pikit, pero gising. Walang tulog ang addict kahit titinan nyo. Pag pumikit yan, wala tayong pagdidiskusyonan doon. pero ang utak yan, pero mas maganda yung sa akin. Kasi tulog. Nakakapahinga. Walang yung addict. Walang laging gising. Kahit pikit yun, gising yun. Gising utak no. Kaya ang rason naman nila, pagka halimbawa may pumasok, kunwari sa kwarto, tutulog. Pikit pero may pumasok sa kwarto. Hoy, Duterte! Kasalanan mo to, Duterte, ganon. Pero ang rason nila, anong rason? Di bali ng laging gising kaysa sa walang gising. Ay! Yun ang sinasabi nila Kaya nga dito sa atin, kailangan maging mapagmatyag tayo. Kayo, kung mga kababayan natin, kung may pangarap kayo sa bansa natin, hindi lang sa inyo na, siguro doon sa mga susunod na henerasyon na makakita pa ng magandang Pilipinas, mag-isip po tayo na maayos. Huwag po tayong paulit-ulit na nagpapabudol, huwag po tayong paulit-ulit na nagpapaloko. Kasi alam nyo, yung Pilipinas po napakayaman. Paulit-ulit natin sinasabi yan, napakayaman ng bansa natin. Pero bakit na po tayo nauungusan? Nauungusan na tayo ng mga kalapit nating bansa. Kasi nga po, diyan po sa tinatawag nating korupsyon. Yan po talaga ang number 1 na kalaban ng mga Pilipino. Now, kung kontento na po kayo sa ganito, nasa inyo na po yan. Kaya nga tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan para pumili ng mga leader na mag-aangat sa atin, magpapaganda ng ating buhay, magpapaganda ng bansa natin. Gamitin po natin yun. Bilang isang kapangyarihan para mapaunlad natin ang ating bansa. Kasi masyado na po tayong nasasadlak sa kahihiyan, kahirapan, at lahat-lahat na po siguro ng mga negatibo ay may ihahambing natin sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Mga partner.